Muli po, good evening po sa ating lahat. At sa pagkakataon po na ito, tayong pong lahat ay inaanyayahan na tumayo at sama-sama po nating i-welcome at batiin ang bawat isa. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo para po sa ating pag-awit ng kabanal-banalan.
Baguhin ninyo ang inyong mga puso, hindi ang inyong mga kasuotan. Sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa inyong Diyos. Ngunit ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba at pagharap sa Diyos? Itinuro na sa inyo ng Diyos o tao kung ano ang mabuting maging makatarungan ka sa lahat ng bagay at patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa inyong Diyos. Tayo po ay manalangin. Magandang araw po sa inyo, Panginoong Diyos. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong kataas-taasang pangalang, Panginoon. Patuloy po namin sinasamba. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa unending, sa unconditional love na patuloy niyo pong pinaparamdam sa bawat isa sa aming Panginoon. Nawa po sa gabing ito, patuloy po namin kayong maitaas. Patuloy po namin kayong mapupurihan at mapasalamatan. Banal na Espiritu, nawa po, kayo po ay patuloy na gumabay sa lugar na ito. Patuloy po namin itataas ang papuri sa amin mo, Panginoon. Ito ba'y aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At muli po, good evening po sa ating lahat. At ngayon nga pong gabi na ito ay inaanyayahan po tayo na mag-pause po muna or mag-reflect po sa araw po na ito. Iwan po muna natin ang ating pong mga ginagawa, ang ating pong mga iniisip sa oras na ito. At tayo po ay patuloy na pinapaalalahanan na patuloy pong mag-reflect sa pag-ibig po ng Diyos, sa Kanya pong mapagkumbabang pag-ibig, sa Kanya pong patuloy na pagsasakripisyo sa bawat oras po ng ating mga buhay. At sa sandali pong ito, tayo pong lahat ay sama-sama na patuloy po na magpuri para sa Kanya. From the dead, He now reigns victorious. His kingdom knows no end. Through His resurrection, death has lost its hold. I know on that final day, I'll rise as Jesus rose. On that day, we will see You shining brighter than the sun. On that day, we will know You as we lift our voices one. Till that day, we will praise You for Your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. Sige po, sama-sama po natin itong awitin para sa ating Panginoong Diyos. What a blessed hope, though now tired and worn, we will spend eternity around the Savior's throne. Though we grieve our losses, we grieve not in vain, for we know our crown of glory waits beyond the grave. On that day, we will see You shining brighter than the sun. On that day, we will know You as we lift our voices one. Till that day, we will praise You for Your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day.
open wide, I will see my Father who is waiting for me. As a church, hallelujah, what a day it will be. For I go with you, my joy is complete. As I run into your arms open wide, I will see my Father who is waiting for me. My Father who is waiting for me. On that day, we will see. We will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing. Sige po, mas malakas po natin itong awitin. On that day, we'll see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voices one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. On that day, we will see you shining brighter than the sun. We will keep on singing on that glorious day. We will keep on singing on that glorious day. At bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpakan ang ating pong Panginoong Diyos. At tunay po na hindi lang po natin nararanasan ang grace po ng Panginoong Diyos tuwing Holy Week, kundi po nararanasan po natin ito sa pang-araw-araw po nating buhay. At ngayon po sa atin pong pag-awit, patuloy po nating damihin ang presensya po ng Panginoong Diyos. Patuloy po tayong magpasalamat sa Kanya. At maaari po ba nating tingnan yung cross? Sige po, tingnan po natin yung cross. Kapag tinitingnan po natin yung cross, ano po yung pumapasok sa ating isipan? At siguro po sobrang dami. No, isa na po doon yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Yung pagligtas niya sa mga kasalanan natin. At ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, gawin po natin itong personal na panalangin. Lumapit po tayo sa Panginoong Diyos wholeheartedly. At patuloy po natin ialay ang ating buhay sa Kanya. Jesus, my help, I called out your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith has found in you. I see you peace wanted for me. When I look to the cross, I see. I see grace sealed by your sacrifice. I
see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace. Sige po, patuloy po tayong mag-reflect sa dakilang pag-ibig po ng Diyos sa ating lahat. Bearer of sin, afflicted and tried, you paid redemption's price. Bearing my curse, you set me on high. Your death has brought me life. I see you peace, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see you pierced. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. I see grace. Healing flows, setting me free. I see grace, saved by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. Mas malakas po natin ito awitin. I see grace, sealed by your sacrifice.
setting me free. I see grace. Panginoong Diyos, tunay po na patuloy naming nararanasan ang biyaya mo sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, hindi man po season ng Holy Week, Panginoong Diyos, patuloy mong pinararamdam sa amin, Panginoong Diyos, ang hindi natatapos na biyaya mo sa aming lahat. At Panginoong Diyos, tunay po na you save us, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na nagsisave sa amin sa lahat po, Panginoon, ng aspeto ng aming mga buhay. At Panginoong Diyos, tunay po na patuloy namin ipinagpapasalamat na Ikaw po, Panginoon, ang umako ng aming mga kasalanan. At Panginoong Diyos, dinadalangin po namin, Panginoon, na sa gabing ito, tulungan mo po kami na mag-reflect. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-pause po, Panginoon, muna sa lahat po ng aming mga ginagawa, sa lahat po ng aming mga iniisip, Panginoong Diyos. Kundi po, Panginoon, patuloy mo kaming turuan, Ama, na makita ang pagmamahal mo, Panginoon. Nakilang Diyos, sa gabi pong ito, Panginoong Diyos, huwag mo pong hayaan na umuwi kami, Panginoon, na wala kaming dala, Panginoong Diyos, kundi po, Panginoon, marinig at makita po namin, Panginoong Diyos, kung gaano mo kami kamahal, Panginoong Diyos, kung papaano ka po nandyan, Panginoon, sa mga naniniwala sa iyo. At dalangin po namin, Ama, ang lahat ng ito sa buong gabi na ito. Dalangin din po namin, Ama, na mapuno po ang gabing ito ng pagpapala at papuri na tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At muli po pinakamalakas na palakpakan para po sa ating Panginoong Diyos. Minsan pa po, mas malakas po na palakpakan para po sa ating Panginoon. At tayo pong lahat ay manatiling nakatayo para po sa pagpapahayag ng LEC Vision and LEC Mission. LEC Vision, na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission, ang Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Yesu Kristo, maganda at maghubog ng bawat mananampalataya. At maari na pong magsiupo ang kapulungan. Bawat isa sa atin ay may tinataglay na kahinaan at kasalanan. Dahil sa ating mga kataksilan na nagagawa, hindi tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, ang mga kasalanang ito ay hindi dapat na maging hadlang upang ganap na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kung matapat tayong magsisisi sa harapan ng Panginoon, ay makakatiyak tayo ng kanyang kapatawaran. Nasusulat, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. At sa pagkakataon pong ito, maglaan po tayo ng ilang saglit para po sa panalangin.
tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos at inaalala natin ngayon ang kanyang pagsasakripisyo at sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. At kaya naman, damhin natin, mga kapatid, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabihin natin sa ating mga kapatid, mapalad ka. Pinatawad ka na ng ating Diyos. Amen. Muli po ay isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Ating nga pong harapin na ating mga katabi at sabihin po natin, God is God all the time. And all the time, God is God. At welcome din po sa atin pong mga kapatid na kasama po natin sumamba through Facebook Live. At para po sa ating mga balita, ang ating pong mga church activities na mangyayari pa po. So bukas po, April 3, ay Good Friday. At ang ating po pananambahan ay dito, yung 7 last words. At ito po ay gaganapin 1 p.m. po bukas. At sa atin naman pong sunrise service, ito po ay sa April 5. Gaganapin naman po ito sa UCCP Rizal at 5 a.m. At sa April 5 din po, Resurrection Sunday, ito po ay gaganapin dito sa LEC at 9:15 a.m. At pinapaalala po sa atin na wala pong Vesper service sa Sunday at wala din po tayong Sunday school at wala din pong junior worship ang mga bata. At sa April 12 naman po, first Sunday after Easter. At sa iba naman pong mga balita, ang ating pong tentative date po ng medical mission, April 11 po ay gaganapin sa UCCP Rizal. April 25 naman po ay sa Balagdasin. May 9 po ay sa UCCP LEC at sa May 23 naman po ay sa UCCP Sico. At ilan pa po mga balita, ang atin pong VCS or Vacation Church School, sa April 10 to 11 po, magkakaroon po ng re-echo ng VCS dito po sa LEC. Tapos po sa April 13 to 17, ito po ay, yung VCS po ay gaganapin sa Lipa, Latag, San Nicolas, San Carlos at Tibiguan. At sa April 20 to 24 naman po, gaganapin mo ang VCS sa San Isidro, Marawi, Balintawak, San Vicente at Tibigtu. At para naman po sa balitang communicants class, yan, ginaganyak po ang mga magulang na padaluhin po ang kanilang anak sa Children's Communicants class sa April po. Ang date po nito ay sa April 26 to 28 at gaganapin po ito sa UCCP Makalamkam. At mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa church office ang mga magulang ng mga batang dadalo po dito sa communicants class. Until April 19 po para ma-confirm po yung mga batang dadalo. At sa adult naman po na communicants class, inanayahan po ang mga kapatid na nagnanais po na umattend po sa adults communicants class. Kung nais nyo pong dumalo, ito po ay gaganapin sa April 11 and 18 at 8 a.m. At magtungo lamang po sa church office kung nais nyo pong dumalo sa atin pong adult communicants class. At meron pa po bang mga balita? Meron pong mga pangalan na nakasulat dito para doon po sa Children's Communicants class. Ngunit kung meron po tayong mga kakilala na gusto ring umattend ng Children's Communicants class at yun hong mga nagiging kabarkada ng ating mga anak na hindi naman po natin kaanib, ngunit gusto nilang
maging regular member natin, inaanyayahan din po kayo sa Children's Communicants Class. Sabihin lamang po ninyo kasi po ito po ay gaganapin sa UCCP Makalamkam. So on the 26th po, dadalhin kayo, yung mga batang magko-communicants, doon po sa Makalamkam, and then babalikan po kayo sa April 29. Kung kayo naman po ay magulang ng mga bata na a-attend, ay pwede ho ninyong dalawin ang inyong mga anak kapag po break time o kaya po ay lunch time o kaya po ay sa gabi. Yun po, para po makita ninyo at makumusta ang inyong mga anak. At kung meron din naman pong mga interesadong, mga mga ating mga kaaniban na gusto pa ring dumalo sa Adults Communicants Class, ito po ay sa April 11 and 18 mula po 8 a.m. Hanggang 5 o'clock in the afternoon. So, sino man po yung may gusto, kahit po yung mga 17 years old na hindi pa naka-attend o 15 years old na hindi pa naka-attend ng Communicants Class, sila po ay inaanyayahan sa Adults Communicants Class sa April 11 and 18. Tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. Papuri sa iyo, O Diyos, sa kataas-taasan. Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Diyos na aming sinasamba sa mga oras na ito. Diyos na nagpapaalala sa bawat isa sa amin upang gunitain ang mahalagang araw na ito ng pagsamba. Dakilang Diyos, narito po kami na iyong mga anak, tunay na nagnanais na mapuri ka, mapasalamatan at masamba sa gabing ito. Alam po namin, O Diyos, na hindi po kami karapat-dapat. Makasalanan kami at patuloy na nagkakasala. Subalit, Ama, salamat dahil pinatawad mo kami, pinagindapat mo kami, at hinayaan mo kaming makadulog sa iyong banal na harapan. Kailang Diyos, marami pong salamat sa isang linggong paggabay sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon, dahil sa mahabang panahon na iyong dinanas ang hirap doon sa krus ng Kalbaryo, patuloy mo pong ipinagugunita sa amin ang dakila mong pag-iibig, ang pagbibigay ng iyong buhay upang kami ay maligtas sa parusang kamatayan. Ikaw na nagbata sa krus, ang siyang naging dahilan upang kami ay makalaya sa kasalanan at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat nga po, dakilang Diyos ng maraming-marami, sa napakadakilang niyong pag-ibig sa amin. Tunay, Ama, na hindi po kami, Panginoon, karapat-dapat sa lahat po ng aming pagsisikap upang matugunan ang iyo pong pag-ibig sa amin. Salamat po
dahil inari mo kaming mga anak. Salamat sa iyong pagmamahal na walang kapantay. Dakilang Diyos, nagpapasalamat din po kami sa patuloy niyo pong patnubay sa amin, na nang kami manampalataya sa iyo, tinanggap ka namin bilang Diyos at aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Pinagkaloob mo po sa amin ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin upang kami ay unti-unting mabago. Salamat po ng marami, dakilang Diyos, dahil alam namin na unti-unti kami po ay nagiging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dakilang Diyos, salamat din po dahil alam namin na ang bawat pamilya ng iyong mga anak ay pinapatnubayan niyo po sa bawat araw. Pinagpapala mo at binibigyan mo kami ng lakas sa mga panahon na may pagsubok kaming hinaharap. Salamat po dahil napagtatagumpayan namin ang lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay. Salamat dahil ikaw ang dakilang Diyos na pumapatnubay sa amin. Salamat din po, Panginoon, dahil ikaw ang dakila naming manggagamot. Pinagaling mo po ang marami sa amin na nakaranas ng mga sakit at karamdaman. Kayo din po, Panginoon, ang aming provider na nagkakaloob sa amin ng aming pangailangan sa araw-araw. Salamat po sa lahat ng iyo pong ginawa, sa lahat ng iyong biyaya. Salamat din po, dakilang Diyos, sa biyaya ng buhay, sa aming mga kapatid na pinagkalooban mo ng mga anak. At salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit para sa mga kapatid namin na nananatili pa sa pagamutan dahil po sa mga karamdaman na kanila pong nararanasan. Patuloy niyo po silang hipuin ng iyong mapagpalang kamay. Sila man, Panginoon, ay nasa kanilang mga tahanan at nawawala ng pag-asa. Dakilang Diyos, palakasin mo po ang kanilang pananampalataya. Nawa po'y maalala nila, Panginoon, ang iyong mga pangako na kailanman hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kahabagan at awa. Dakilang Diyos, inilalapit din po namin sa iyo na may pagpapakumbaba ang mundong aming ginagalawan. Tunay po na napakaraming masama, napakaraming kasalanan ang mundong ito. Hindi po lingid sa iyo ang nangyayari sa iyong sangnilikha. Dakilang Diyos, humihingi po kami, Panginoon, ng habag at awa sa iyo. Turuan mo po kami, Panginoon, kung paano po kami magsisingdiwa, kung paano po kami, Panginoon, tumingala sa langit at ikaw ay gunitain namin. At turuan mo po kami, Panginoon, na lumuhod sa iyong paanan, humingi ng tawad at kahabagan sa iyo. Upang sa ganon, Panginoon, ang aming mundo ay magbalik sa iyong nais. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga iniluklok mo na namumuno sa bawat bansa. Dakilang Diyos, ang karunungan nila ay mula sa iyo. Huwag mo pong hayaan na sila, Panginoon, ay magmataas. Kayo din, Panginoon, ang nagbibigay kalakasan sa kanila. At huwag mo pong hayaan ang kalakasang ito ay gamitin nila sa kanilang mga hinahangad. Kundi, matuto silang sumunod sa iyo pong kalooban. Dakilang Diyos, tinudulog din po namin
aming mga kapatid na sa ibang bansa. Nakaramihan po ay nakakaranas ng kawalang pag-asa, ng takot, ng hirap, Panginoon, dahil po sa mga nararanasang kaguluhan, maging dito sa aming bansa, dakilang Diyos. Kami, Panginoon, nakakaranas ng crisis sa bansang ito. At hindi po lingid sa iyo, Panginoon. Alam ko po na namamasdan nyo ang kalalagayan ng aming mga kababayan, ang kalalagayan ng aming bansang Pilipinas. Tunay, Ama, na humihingi po kami sa iyo ng habag at awa upang makalampas po kami sa mga pagsubok na ito na hinaharap ng aming bansa. Dakilang Diyos, patuloy mo pong pagkalooban kami at ang buong mundo ng kapayapaang nagbubuhat sa iyo. Nawa po, O Diyos, ang kapangyarihan mo ang siyang manaig. Ikaw na Diyos na lumikha ng lahat. Kayo po, Panginoon, na makapangyarihan Diyos na nagbigay ng karunungan at kalakasan. Nawa, Panginoon, patuloy kang kumilos sa iyong sangnilikha. Dakilang Diyos, lahat po ng bagay ng aming nararanasan, amin pong itinatagubilin sa iyo. At sa gabing ito, Panginoon, naway patuloy mo po kaming paging dapatin upang sa patuloy naming pagsamba, maibukas namin ang aming puso, maibigay namin ang aming buong lakas at ang aming buong kaya sa pagsamba sa iyo. Dinadalain ko din po, Panginoon, ang gabing ito kung saan aalalahanin namin ang iyo pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ang iyong katawan at dugo na nais mong lagi naming alalahanin, na isinakripisyo mo para sa aming mga sala. Dalangin po namin, Ama, basbasan niyo po ang aming kapatid na magdadala ng mensahe sa gabing ito. Lukuban mo po siya ng iyong presensya upang ang bawat salita na nagmumula sa iyo ay amin pong maunawaan. At ito po, Panginoon, ay magkaroon ng bisa at aming maisabuhay. Maraming pong salamat, Ama. Ikaw po ang aming patuloy na dadakilain at aming sasambahin sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ng Juan, Kabanata 13, talata 1 hanggang 15. At ito po ang sinasabi. Hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito, upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at ngayon pakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang naghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po paghuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus.
Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulos sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanya. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas na inyong mga paa, dapat din kayong maghugas ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan.
Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa inyo. Tunay pong ang dalangin namin ay you take us in your presence at kami ay maging manumbalik ang pakikipag-isa namin sa iyo at kaming lahat ay maging mabuting alagad mo. Maraming salamat po, O Panginoon naming Diyos, sa mensaheng ito ng awit na inawit sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong mahal na araw o Kwaresma ay tayo po ay maraming gawain sa iglesia. At tayo po ay nagpapasalamat dahil ang ating iglesia ay punong-puno ng mga tao na punong-puno ng mga kaaniban na punong-puno rin naman ng mga talento. Ngayon pong gabi ang ating tagapagsalita ay marami nang nakakakilala sa kanya. Ngunit meron pa rin yung iba na hindi nakakakilala. Siya ho, mula ho nung siya ipanganak, ay miyembro na dito sa Lipa Evangelical Church. At marami po siyang hinawakang posisyon sa ating iglesia. Siya po ay naging financial secretary, naging auditor, at ngayon nga po ay siya ay kaanib ng Board of Deacons ng ating iglesia. Ang atin pong tagapagsalita ngayon ay isa pong accountant at minsan siya ay nagturo na sa Dalipa Grace Academy doon po sa mga gustong kumuha ng accountancy. At tayo po ay nagpapasalamat at ang atin pong tagapagsalita ngayon ay anak po ng pastor. Anak po ng pastor Mike de Guzman. Ang ating pong tagapagsalita ngayon, ang kapatid na Debbie de Guzman Pelias. Magandang gabi po sa ating lahat. Simulan po natin ang mensahe sa gabing ito sa tanong. Sino dito ang may favorite na pwesto sa bahay? Yung tipong pag may umupo, lalo na sa hapagkainan, di ba? Minsan pag may umupo, sabihin mo, excuse me, pwesto ko yan. Sa handaan naman, sino ang umuupo malapit sa pagkain? Meron bang umuupo na malapit sa hugasan? Meron daw, may nagtaas ng kamay. Pero alam nyo, gusto natin ng komportableng pwesto. Gusto natin yung tayo ang pinaglilingkuran. Pero si Jesus, pinili niya ang mababang pwesto. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, minsan pagod na kami. Minsan may dinadala kami na hindi namin masabi, pero kilala mo kami. Kilala mo ang puso namin. Alam mo ang pinagdadaanan namin. Ngayon, mangusap ka po sa amin, hipuin mo ang puso namin at turuan mo kami. Hindi lamang makinig, kundi magbago. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Ang kwento natin ay nangyari sa Last Supper. Kumbaga last night ni Jesus bago siya ipako sa krus. Isipin nyo, may isang hari, makapangyarihan, iginagalang. Isang gabi, habang kumakain siya kasama ang kanyang mga tauhan, parang kumbaga sa Korea parang team dinner. Biglang tumayo ang hari, kumuha ng maliit na towel o bimpo, lumuhod, at hinugasan ang paa ng kanyang mga tauhan. May nakita ka na bang hari na lumuluhod sa kanyang mga tauhan? Pero yun ang gusto o yun mismo ang ginawa ni Jesus. Sa Aklat ni Juan, Kabanatang 13, Talatang 1, meron kayong mababasa o meron tayong mababasa doon. Minahal niya sila hanggang sa wakas. Kung alam mo na masasaktan ka ng tao, mamahalin mo pa ba siya? Pero si Jesus, sa huling gabi niya, naglingkod siya. Ang pag-ibig ni Jesus, kumikilos. Iyan po ang unang punto natin. Tumayo si Jesus, kumuha ng tuwalya. Actually, ang ginawa niya, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Lumuhod si Jesus. Hindi malinis ang mga paa ng mga alagad. Maalikabok, pawisan, pagod. At iyon ang hinawakan ni Jesus. Hinawakan ng banal ang marumi dahil mahal niya tayo. May isang nanay, pagod galing trabaho, traffic, gutom pag uwi sa bahay. Pero pagdating sa bahay, makalat ang sala, tambak ang hugasin, at ang anak tulog na. Anong gagawin nyo, mga nanay? Pwede kayong magalit, di ba? Pero ang nanay sa kwentong sinasabi ko, tahimik siyang naglinis, naghugas ng mga kinainan, inayos ang sala. Paggising ng anak, sabi ng nanay, sabi ng anak, "Ma, bakit ikaw pang gumawa niyan?" Sagot naman ng nanay, "Anak, mahal kita. Hindi ko na hinihintay na utusan mo ako." Ayon sa Filipos, Kabanatang 2, Talatang 5 hanggang 7, makikita natin na mabanggit doon na si Jesus nagpakababa siya. At sa unang Juan, Kabanatang 3, Talatang 18, makikita din natin, huwag sa salita lang, kundi sa gawa. Ang tunay na pag-ibig, hindi lang sinasabi, ginagawa. Ang unang puntos, ulitin ko po, ang pag-ibig ng Jesus, kumikilos. Ano naman ang masasabi natin tungkol kay Pedro? Si Pedro, di ba, tumanggi. Sabi niya, "Panginoon, hindi ko pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa." Sino ganito kaya sa atin? Papahugas ba tayo ng paa sa ating mga boss? Kung tayo man ay nagtatrabaho? Parang ako hindi ko rin kaya. Sino sa atin yung ayaw magpatulong? Yung sinasabi na, "Kaya ko to." Kahit hindi naman kaya. Sa trabaho, nahihirapan ka na, pero ayaw mong magtanong. Baka kasi isipin nila mahina ka. Sa buhay, may problema ka. Sinasabi mo,
Okay lang ako. Pero hindi na. Mababasa natin sa aklat o sulat kay Santiago, ni Santiago, sa kabanatang 4, talatang 6. God gives grace to the humble. Ulitin ko yan kasi maganda. God gives grace to the humble. At sa unang Pedro, kabanatang 5, talatang 5, sinasabi doon, magpakumbaba kayo. Hindi lang tayo tinatawag maglingkod, tinatawag din tayong magpakumbaba at tumanggap. Tayo ba? Mas madali ba sa'yo magbigay o tumanggap? Ano ang mas madali? Yun yung pangalawang puntos. Para bang sinasabi, pride versus humility. Ang pangatlong puntos, gawin ninyo ito. Ayon sa aklat ni Juan, kabanatang 13, talatang 14 hanggang 15, gawin ninyo ito sa isa't isa. Hindi lang ito foot washing, ito ay isang lifestyle. Ayon din sa Marcos, talatang 10, kabanatang ulit. Ayon sa Marcos, kabanatang 10, talatang 45, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. At sa Galatia, kabanatang 5, talatang 13, maglingkod sa isa't isa. Ngayon, tumingin kayo sa inyong katabi. Tanungin mo, paano ba kita matutulungan this week? Kung ang katabi mo ay kasama mo sa bahay, tumulong ka kahit hindi mo turno. Kasi minsan sa umaga, si panganay ang naghuhugas ng pinggan. Sa tanghali, si kuya. At sa gabi, si bunso. Tutulong tayo kahit hindi mo turno. Sa trabaho, tumulong ka kahit hindi mo role. Ito lagi kong sinasabi sa aking mga kasamahan sa trabaho. Usually sa bangko po, ang maraming trabaho. Pero may pagkakataon na ang teller maraming ginagawa. Lalo na long vacation, no? Maraming papasok na pera sa Lunes. Ang instruction ko po sa kanila, magtulungan, no? Kahit hindi porket new accounts, hindi natutulong. And vice versa rin naman dapat. At sa simbahan, ano ang gagawin? Maglingkod. Serve. Kahit walang title, di ba? Kahit hindi na kayo yung elected na sa posisyon. Kung kayo yung naging deacon, magpatuloy pa rin kayo maging deacon. At kung ano pang mga posisyon. Sa community, tumulong tayo, kahit simple lang. Ang pagiging Kristiyano ay nakikita sa ginagawa, hindi lang pinakikinggan. Ang ikatlong puntos, gawin ninyo ito. Sa Last Supper, habang may pagtataksil, habang may kahinaan, ipinakita ni Jesus kung ano ang tunay na kadakilaan. Ang sabi ng mundo, umangat ka. Ang sinabi ng Diyos, magpakumbaba ka. Ang sabi ng mundo, mauna ka. Si Jesus, tinuturuan tayong matutong lumuhod. Mga kapatid, sa gabing yon, alam ni Jesus masasaktan siya. Alam niya, iiwan siya. Pero lumuhod pa rin siya. Ganon niya tayo kamahal. Alam niya ang tungkol sa bawat isa sa atin. At laging tayo ang pinipili pa rin niya.
Ngayon, pagod ka na ba? Nasasaktan ka ba? Sinusubukan mo bang kayanin mag-isa? Hindi mo kailangang ayusin ang sarili mo muna. Kailangan natin lumapit tayo sa Diyos. Gusto mo bang maranasan ang tunay na pag-ibig ni Jesus sa iyong buhay? Ngayon, ipikit po natin ang ating mga mata at buksan ang ating puso. Sumunod ka sa aking panalangin. Maari mo itong sambitin ng malakas o tahimik sa iyong sarili ayon sa kung paano mo nais makipag-usap sa Diyos. Hayaan mo ang bawat salita ay magsilbing tulay sa kanyang pagmamahal sa iyo. Tayo'y manalangin. Panginoong Yesus, salamat dahil minahal mo ako kahit hindi ako karapat-dapat. Alam mo ang lahat-lahat tungkol sa akin, pero hindi mo ako iniwan. Salamat dahil ikaw ang unang lumuhod para sa akin. At ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko, ang sakit ko, ang pagod ko, ang kasalanan ko. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako. Turuan mo akong magpakumbaba at maglingkod tulad mo. Simula ngayon, susunod na ako sa iyo. Amen. Mga kapatid, hindi mo kailangang maging dakila para maglingkod. Kailangan mo lang maging handa. Hindi mo kailangang mapansin. Hindi mo kailangang purihin. Ang kailangan lang, puso na handang magmahal sa gawa. Dahil sa bawat simpleng paglilingkod, may pusong gumagaan. May taong nakakaramdam na hindi siya nag-iisa. At sa bawat pagkakataong pinipili mong magpakumbaba, mas nagiging katulad mo si Jesus. Sa ganitong paraan, nadadakila mo ang Diyos. At habang dinadakila mo siya sa iyong paglilingkod, hindi ka niya nakakalimutan. Nakikita niya ang ginagawa mo at sa tamang panahon, pagpapalain ka niya. Kaya paglabas natin mamaya sa lugar na ito, huwag mong hanapin kung saan ka aangat. Hanapin natin kung saan ka pwedeng lumuhod. Dahil doon, hindi lang buhay ng iba ang nababago, kundi pati ang puso mo. At ang Diyos ay napaparangalan sa buhay mo. Sa Diyos ang papuri at ang kaluwalhatian. Amen.
Pinakamamahal na mga kapatid, sa komunyon ng hapunan ng Panginoon, ay ating alalahanin na Kanyang inibig tayo at ibinigay ang Kanyang sarili dahil sa atin. Ating gunitain ang buong iglesia na binili niya ng Kanyang dugo at sa Kanyang pangalan ay inanyayahan dito ang mga ipinanganak na muli at lumalakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyong ito ng katawan at dugo ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang ating Panginoong Hesus nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na nagkabahabahagi para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kaya hindi naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopa, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. At sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon ng hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinahahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Kabanal-banalang Diyos, pagindapatin mo po kami sa aming pagtanggap ng katawan at dugo ng anak mong si Jesus. Loobin mo pong maging daluyan ito ng pagpapala sa aming mga buhay upang kami man ay maging bisig mo sa paglilingkod sa sangkatauhan hanggang sa kami ay makapiling mo sa iyong piging diyan sa iyong kaharian. Tanggapin mo po ang pagtatalaga namin ng buhay at paglilingkod sa banal na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon mga kapatid, sa diwa ng pag-alaala natin kay Jesus sa pamamagitan ng sakramentong ito, ay binibigay ko sa inyo ang tinapay at alak na siyang katawan at dugo ni Kristo Jesus. At ang lahat nga ng nagpasakop kay Kristo Jesus at kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay malugod na inaanyayahan magsidulog sa dulang na ito ng ating Panginoon.
Ang pagpapala ng Diyos ang siyang sumainyo. Tumayo kayo at maging pagpapala din naman kayo sa iba. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ang siyang sumainyo. Tumayo kayo at maging pagpapala din naman kayo sa iba. Amen.
Ang pagpapala ng Diyos ang siyang sumainyo. Tumayo kayo at maging pagpapala din naman kayo sa iba. Amen. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat sa pag-alala po namin Panginoong Diyos kung gaano kalaki ang iyo pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga simbolong ito na patuloy po namin Panginoong Diyos na nakikita ang iyo pong ginawa sa krus para sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kaming paging dapatin na maglingkod at sumamba sa inyo. Maraming pong salamat sa iyo pang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat at atin pong i-extend ang ating pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Ang kapayapaan po mula sa Diyos ang siyang sumahating lahat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas, dapat ding dumulog, nadala ang handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit sa galak.
po'y tumungo at tayo magpasalamat. Dakila at mapagpala naming Ama, lubos po kami nagpapasalamat na sa tuwing darating ang ganitong banal na pagdiriwang, taglay po ng bawat isa ang buhay at kalakasan. Salamat din po, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng mga pangyayaring hindi magaganda, Panginoon, at mga balita. Patuloy na sapat, Panginoon, ang daloy ng iyong mga pagpapala. Salamat din po, Panginoon, na sa panahon ng aming paggawa, paghahanap buhay, naroon po ang iyong presensya na kami lagi mong iniingatan at pinapatnubayan. Narito, Panginoon, ang mga bahagi ng iyong mga biyaya sa amin. Patuloy naming iniaalay sa iyong paanan. Nawa nga po, Panginoon, ay patuloy mo itong kalugdan. Pagpalain mo po ang lahat ng ito, ang bahaging ito, upang ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na maging daluyan na magaganda at maayos na kasangkapan para sa gawain ng aming iglesia dito sa dakong ito. Panginoon, salamat po ng maraming sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa gabing ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Maraming salamat sa inyo, o aming Ama, na taon-taon ay napapag-aralan namin at inaalaala namin ng iyong kasaysayan. Luma na ito, ngunit alam namin ito'y ukol sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kaya naman, dapat ito'y isalaysay namin sa lahat ng aming nakakasalamuha sa mundong ito. Tulungan mo nga po kami, o Panginoon naming Diyos, ng iyong kasaysayan ay malaman namin ng husay upang ito'y maikwento namin sa aming mga kasama sa bahay, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga anak, at mga mahal sa buhay. Kahit pa nga, doon sa basta na lamang aming nakita, sa aming mga napupuntahan, ito ay aming maisalaysay dahil napakaganda ng iyong ginawa sa amin at ito'y tunay na ang iyong pag-ibig ay hindi namin kayang masukat. Ang iyong pagtatapat hindi namin kayang masukat. At ang iyong kaawaan, kahabagan sa bawat isa sa amin, tunay na hindi namin kayang sukatin. Panginoon naming Diyos, salamat po na kahit taon-taon ay aming inaalaala ang iyong pagpapakasakit. Nakagaya ngayon, inaalala namin ang iyong ginawa sa iyong mga alagad, na ikaw na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ay lumuhod at iyong hinugasan ang aming karumihan. Salamat po, Panginoon naming Diyos, dahil napakabuti mong talaga. Ipinapakita mo sa amin na bagamat ikaw ay hari, hindi lang hari, kundi hari ng mga hari, ay iyong ipinakita sa amin na kinakailangan naming magpakumbaba at maglingkod kami sa aming kapwa. Na iyong ipinapakita sa amin na ang iyong pag-ibig ay kumikilos, na dapat kami rin, pag-ibig namin sa iyo, kumikilos, naglilingkod, at maipakita rin naman namin ang pag-ibig namin sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig namin sa aming kapwa at pagtulong sa kanila. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyo na kayo na hari ng mga hari, bagamat alam nyo na kayo'y pagtataksilan, at i-deny ng iyong mga alagad, but still
pinakain mo sila. Ipinaalaala mo sa kanila na ihahandog mo ang iyong buhay at mabubuhos ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo para sa kahugasan ng aming kasalanan at upang magkameron kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos, luma na ang istoryang ito, pero still kailangan naming ulit-ulitin at i-remind sa amin kung gaano ka kadakila at kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyo, aming Ama. At aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tulungan mo nga po kami patuloy naming malaman, masaulo at ma-remind kami ng iyong kasaysayan at ito'y maihayag namin sa ibang mga tao. Sila rin naman malaman nila ang iyong kasaysayan, ang iyong kwento na napakahalaga sa aming mga buhay. Salamat po, O Panginoon naming Diyos. At patuloy po akong dumadalangin sa inyo. Salamat po at kayong hari ng mga hari at kayong pinakamadakila sa lahat. Ang inyong mga anak na naninikluhod ngayon, Panginoon naming Diyos, kayo ang nakakakilala sa kanila, nakakaalam ng kanilang mga pinagdadaanan, nakakaalam ng mga kasaysayan ng kanilang buhay. Itinataas ko po sila sa inyo, O aming Ama. Kayo po ang siyang sumama sa bawat isa sa kanila. At gayon din ang iyong iglesia, O Panginoon naming Diyos, ang Lipa Evangelical Church. Dalangin po namin, O aming Ama, samahan niyo po kami, kaawaan niyo po kami, basbasan mo po kami. Kami patuloy na umaasa na maging sa paglabas namin ng iyong bahay dalanginan ito, dala namin ang iyong kasaysayan, isalaysay namin at alam namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang sasama sa amin sa aming pagsasalaysay nito. At alam din namin na kami iyong babasbasan at kami iyong pagpapalain. Ang pagpapala, kapayapaan, kasaganaan, karunungan mula sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan, kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang siyang sumaati namang lahat, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu.
Amen. Pinapaalaala po sa ating lahat, bukas po aalalahanin naman natin ang huling 7 wika na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Bukas po 1 o'clock in the afternoon. Tayo po'y magkita-kitang muli sa pag-aalaala natin dito. Amen. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang ating mga kapatid na ito na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayon. Pareho po sila. So tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon naming Diyos. Napakabuti mo po. At salamat po na ang mga anak na ito ay inyong ginagamit sa paglilingkod sa inyo. Patuloy nyo nga po silang ingatan, patuloy nyo po silang pagpalain at bigyan ng malakas na pangangatawan at marami pang mga birthdays. In Jesus' name we pray.